Kim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw po sa ating lahat. No? Kami po ay mula sa Adamante State University, currently even out a Bachelor of Science in Social Work. Okay, I'm Baby Farhana Happy, Assistant Secretary of UYN. Yung age ko, malayo sa katotohanan na age ko, no? I'm 27 years old. Hindi ba kadata? Bata tignan. Yung 19, bata. So, I'm 27 years old. Nag-aaral din ako sa CSU, College of Agriculture is Fisheries. Ang course ko is Fisheries. So, yun lang. So, ako nga pala si Rhett, si Mama, youth coordinator ng KYN. Ngayon is currently a volunteer sa KGI, then saka si Howard Jesus pa. Good morning everyone. Good morning sa inyo lahat. So, actually, si KYN is hindi siya mabubuo kung hindi dahil kay USAID Opportunity 2.0. So, si USAID Opportunity 2.0 po ang bumuo or nag-isip na organization na ito para magkaroon ng isang OSY organization na kung saan yung organization na ito is magpo-focus lang siya sa mga OSY kung paano nila matutulungan na iangat yung mga kabataan na hindi na nag-aaral, at the same time kung paano magkakaroon ng mga magkaroon ng activities na pwedeng mag-join, pwedeng makalahok ang mga kabataan na hindi nasasakop ng iba't ibang activities, kasi nga yung iba kasi is mostly ang pinapasok lang nila sa mga activities nila is yung mga in school. So because of this organization, parang nagkaroon ng pag-asa yung mga OSY natin na hindi lang sila basta OSY lang, magkakaroon din sila ng opportunity na ilabas yung mga talento nila. Hindi ko alam yung pinaka-story talaga ng pangalan ni KYN. Since hindi ko nasimulan yung kung kailan na-establish yung organization. But then, ang alam ko kasi is yung organization ni KYN is pinangalan lang din siya kung saan na-base yung Cotabato City, which is yung Cotabato. And then, ang nabanggit sa amin before ng orientation namin is kung paano ipinaglaban ni KYN yung advocacy niya, which is yung solid waste management. Marami ang putol na bakit yung advocacy na solid waste management ang pinake ni KYN. At isa na doon yung dating coordinator namin. May question talaga siya kasi broad talaga yung problem na solid waste. So, ang sabi ng former president namin is kasi wala silang kilalang organization na nakatutong sa solid waste. So, bakit hindi natin subukan na yung organization natin i-advocate yung kabataan na pahalagahan yung environment natin? Ano po yung mga requirements para makasali yung mga kabataan po dito sa group niyo po? Actually, wala naman siyang requirements eh. Hindi ko lang din alam, nakakapagtaka, no? Nakakatawang isipin, pero sa lahat ng organization na alam ko, itong KYN lang yung walang requirements na hinihingi. Mag-fill up ka lang ng online form na isasend na pinopost ni KYN. At the same time, mag-undergo lang
magiging member ka na ni KYN. Yung ganun lang siya kasimple. At lang, siguro kung requirement is, siguro yung commitment kung magpapa-member sa KYN. May membership fee po ba dito sa ano? Wala po. Walang membership fee, walang kahit ano. Yun lang. Sige po, last question ko na po ito. So, paano po kayo nag-design ng mga importanteng bagay po dito sa ano? So, meron pa ba kayong meeting or leaders lang or officers lang po ba ang nagkakaroon ng meetings? Actually, regarding sa mga ganyan decision, no, may separate meeting ang officers, at the same time, may meeting din with members. So, pag yung officer lang, pag-uusapan ng mga officer kung ano yung dapat na sabihin sa mga members na mga decisions or mga plans. At the same time, pag kasama naman yung mga members is doon na magkakaroon ng voting kung agree ba lahat doon sa napag-usapan ng mga officer. And kung may ibang suggestion pa yung mga members. And good morning po. In terms of the programs and services naman po, ano po yung mga current programs or projects ng organization nyo na kung saan nakafocus sa youth development? So siguro yung gaya na program na sabi ko na focus yung youth is needs, may binabid kami na project which is yung yung OSY Youth Bootcamp. Then isa pa is siguro yung Project Harvest. Kasi ngayon si Project Harvest is ginagawa namin ng proposal para ma-road ma-kuha sa mga OSY or sa mga barangays. Like yung si Tamang Tagat Present Position 8. So yun po yung programs or projects na currently existing po, no? And then, additional lang po, ano po yung mga requirements para ma-avail itong mga programs po na ito, na ino-offer? So siguro mag-update lang sa LYDO kasi doon naman mismo yung ginapost yung ibang mga program ni KYN. And siguro doon sa page namin, update lang doon po. Kasi nagpo-post din po kami doon kung yung mga kailangan na gawin. Din po registration doon. Thank you for that. And then, for the services and activities naman po, no? Ano po yung mga services or activities na ino-offer nyo sa inyong mga youth members or sa community na rin mismo? So siguro yung sa services is yung SPES kasi through CCYDA means is Cotabato City Youth Development Alliance, which is member si KYN and si KGI then si MOLE, which is yung si MOLE is may program silang SPES, which is pasok si out of school yun doon. So ginagawa namin is kina-refer namin yung mga out of school yun sa SPES para makabil sila. Then yung sa TESA, yung mga program ni TESA, yung courses nila, then through referral system. Thank you for that, sir. So, kumbaga, is it only focus lang po, sir, sa youth? I see. And then, next naman po, sir, is in terms of the support naman po, saan po nagagaling yung funds or yung support na ginagamit nyo sa mga programs and services nyo? Yung sa support yung sa funds naman po, sumasali kami sa mga call for proposal or sa call for grants. Then, through partnership naman din, yung iba naman is through partnership through World Vision, KGI. Ngayon is currently partner namin si World Vision, sila yung support sa amin para magdadag ng activity po. Hello po, sir. So, gusto ko namin malaman
organization sa community po. Diba? Okay. So first, unang question ko base po sa experiences po ninyo, ano po yung mga specific problems or needs ng mga kabataan sa community that your organization addresses po? Siguro hindi hingit sa kalaman natin lahat na marami ang mga OSY. So, ulitin ko ulit, pinaka-target talaga kasi ni KYN is lahat ng mga OSY is mag-transition into school. So, by that, lahat ng OSY na kilala namin, i-refer namin sila sa MPHTELs para makapag-aral sila. At the same time, yung mga ibang hindi naman, ayaw naman mag-aral, is nire-refer namin sila sa ESTA or sa ESTA o ESMOLE para mabigyan sila ng slots para magkaroon ng work. And yung iba naman is magkaroon sila ng skills training sa ESTA. So, meron po ba kayong ma-share na project na pinangunahan mismo ng mga kabataan na para po maging successful? So, can you share po a successful youth project or inspiring outcomes you have achieved po? Siguro ang pinaka-successful na activity namin is yung Project Harvest. Actually, si Project Harvest is nanalo siya bilang isang youth initiative ba? Youth initiative sa youth innovative project or activity sa Quezon City. Out of 15 sites na part ni USAID Opportunity 2.0, si KYN Project Harvest po ang nanalo sa most innovative project sa Quezon City po. And by that, si Project Harvest din is in-adopt siya ni Kamutaka Press, which is alam natin na may binabahalan sila doon. So, in-adopt ni Kamutaka Press yung Project Harvest namin. In-endorse ng SP nila yung Project Harvest para magkaroon din sila ng ganung klaseng activity na para kung saan matutulungan yung community nila if ever na magkaroon ng baha, magkakaroon sila ng temporary na life vest. Dagdag ko lang, yun nga, nakalimutan ko, Pupasok din po si Project Harvest sa Tayo Awards. Nagkaroon ng out of 600 entries, pasok po si Project Harvest sa Tayo Awards. Hindi ba natin nasungkit yung main goal natin na maging top 1 nun, but then yung makapasok yung activity mo out of 600 is big achievement na yun sa amin. So, kasali po ba kayo sa mga youth networks, coalitions, or partnerships? So, pwede po ba namin malaman kung sino yung mga naka-collaboration with you po? So siguro yung collaboration ngayon is pasok na dyan yung mga si KGI, dyan naman si CCYDA, Patawan City Youth Development Alliance. Then ngayon, currently, yung partner namin si World Vision is Mindanao Project. Then, isa pa doon is si Inet Philippine, ngayon is member namin po kami ni Inet Philippine na focus din sila sa mga ALS. Ay, thank you po. Maraming salamat po sa pag-share at sa pag-flow ng Hello, good morning po. So, my question will revolve around the challenges and the opportunities na meron ang KYN. So, ano po yung, can you
tell us po, what is the biggest challenge na na-face ng KYN? And how did you conquer it po? What is your experience sa pagharap po nito? Siguro mas daming challenge na kinakaharapin ni KY is yung lack of funds. Kasi kung wala kang funds, hindi mag-function yung organization mo. So yung siguro ginawa namin solution doon is to call for proposal gano'n yung mga micro grants, then partnership, so partnership collaboration to other youth organization, yan pa. Additional pa lang, no? Yung isa sa pinakamahirap na challenges talaga ni KYN yung paghanap ng fund. Kasi, before kasi, ang partner talaga namin is si USAID, si O2. So, nung paan na si O2, sinabihan nila kami na, ngayon pa lang, magsimula na kayo maghanap ng source of funds ninyo kasi mahihirapan kayo. So, ang ginawa sa amin is nirefer kami sa ibang NGO, sa ibang youth org para magkaroon kami ng partnership and collaboration sa ibang organization. At the same time, lahat ng mga alam nila na may micro grants, sinesend nila sa amin para masalihan namin. So by that, doon kami nakaka-join kami doon sa mga micro grants, doon kami kumukuha ng fund namin para sa ibang activity. So, pinaka-tumatak talaga sa amin na grants na nasalihan namin is yung sa MENRE, yung pera sa basura, which is nanalo si KYN as champion. Nakakuha si KYN ng 25,000. Ginamit namin yun, and sa mapakalamidad, nanalo din si KYN doon. So, yung fund na yun, ginamit namin yun sa ibang activities na ginanda ni KYN. Nung time na yun, hindi namin kasi alam, kasi marami kami existing na activities, so hindi namin alam kung saan kami kukuha ng fund kasi hindi na nagbibigay ng fund si O2 kasi pa-end na siya. So, parang blessing in disguise na nakita nung president namin na may post si Menel. So, ginrap talaga namin yun. Walang tulugan, as in, wala silang tulugan na paganda ng si Harvest para manalo. And nanalo naman sila. So, yung fund talaga yung pinaka-kailangan ng isang activity para mas maging solid siya, para hindi mamatay yung organization. So, yun talaga yung isa sa pinaka-challenges na pinakaharap ni KYN. So, may isang activity kami na yun na niluluto. Alhamdulillah, may partner kami, buti na lang, thank you to CCYDA at binigyan kami ng ganun kalaking pondo na kung saan magkakaroon ng opportunity yung mga OSY natin, yung ibang OSY natin na maipakita yung talino at talento nila. Very big factor po talaga ang funding sa isang organization. So ayun po. So, aside from the challenges, ano po yung, let's say, looking ahead, saan nyo nakikita yung organization nyo in the next 5 years? Ano yung mga, let's say, opportunities, may nakikita pa kayong opportunities na pwedeng ibigay sa inyo para mas maging impactful yung organization nyo? Ang hirap isipin ng 5 years, no? Actually, kasi kahit 1 year pa lang, kahit 1 year lang na iisipin mo, parang hindi mo pa rin alam kung hanggang saan ang makakaya ng isang organization. Pero siguro mga ano na lang muna tayo. This year, nakikita namin si KYN this year na marami pa rin silang natutulungan na OSY. Nagkakaroon pa rin sila ng activity
inshallah. So, ayun po. For my last question, what kind of support or what external support po will be or would be most helpful na galing maibigay sa inyo? Siguro, syempre, isa na doon ulit yung fund, no? Yung fund talaga yung pinaka-importante. At the same time, yung training ng mga members. Kasi kahit naman may fund tayo, kung kulang tayo sa training ng mga members, hindi naman din talaga yan, hindi magiging successful ang organization natin. So, aside from funds talaga, yung training talaga ng mga members, yun yung pinaka-importante. Okay. So, about naman po sa sustainability and future plans ng UIN, my first questions po is, how do you ensure po na tuloy-tuloy and sustainable yung youth initiatives ninyo? Can you tell us how you do it? And like, ano po yung mga ginagawa niyong steps or strategies to make sure na tuloy-tuloy po siya? Siguro like yung sabi na ni Park kanina is yung nasa pag-sali sa mga micrograms, then yung mga co-partnership, pag-work other youth course, pakikipag-partner po. Yun yung masasabi ko na ensure yung sustainability ni KYL. Okay. So, curious lang din po kami to know, ano po yung, what are your short and long-term goals po for youth empowerment and engagement? Like, in the future po, for your short-term and long-term, ano po yung subdivision nyo? And, is there a specific plans or projects na ini-aim nyo po? Siguro no, actually maraming talagang plano si KYS. Pero ang pinaka-ano talaga is yung mag-boost yung confidence ng mga kabataan natin. Ma-develop yung mga tinatawag nilang skills. At the same time, may mga activities kasi si KYS na kung saan nakatutong talaga siya sa mga OSY. So, yung mga activities na yun, nilolook forward namin siya na magiging instrument yung activities na yun para ma-boost yung confidence ng mga OSY natin at the same time malabas yung mga skills nila. So yung long-term naman is, yung long-term goal naman namin is we guarantee you all na si KYL is patuloy na magiging active sa pangunguna sa pagprotekta sa environment natin. Hanggang sa kung saan ang makakaya ni KYL, tutulong siya para ma-lessen yung mga basura natin, maprotektahan yung environment natin. Thank you po for your, sana po maging successful yung short and long term ng KYN. And actually, that's the last part of our interview. And thank you po for sharing your experiences and plans with us. Na-appreciate po namin yung time and efforts niyo to be here.